Ano yung haircut mo? Ano po, low taper o kaya blowout. Tingin niyo ba mas maganda? Pwede natin ipagsama yun. Low taper na blowout. Bagay sa akin po. Bakit sa'yo? Saan ba yung preferred na length mo? Sa harap? Ganito lang din po. Like, ganyan kahaba. Tapos papanipisan. Kasi ang bulky niya tignan niya. Yung dito lang na part. Po. Kasi pag ninipisan pa natin dito na part, Papahaba. pangit na yun. Magmumukhang balls. So, magti-taper fade na lang tayo, tapos naka-blowout na. Alam mo ba yung mga yung iba na mahilig talaga mag-style ng buhok? Kahit sobrang pangit ng gupit nila, kaya nila dali. Malaking bagay kapag marunong kang mag-ayos ng buhok mo. Kahit napangitan ka sa gupit mo, diskardahan mo. Halimbawa, pag ginto yung line-up mo, niline-upan ka ng paganto, tatlaga ka lang nakaganyan. Para pantay. Di ba? Tapos pag nilagyan ka ng puso dito na hindi maayos kapag nasa dito, pre, punta ka sa side, maganda yan. Sa taas po, ano po gagawin niyo? Textured fringe pa rin. Sa taas. Parang ite-texture natin to. Yung taas mo, tapos, di ba sabi mo super bulky siya. Bawasan natin yung weight. Etong gilid naman, since textured fringe na low blowout taper, dito sa likod na to, magtitira tayo ng mahabang part dito. Kaso nga lang, yung blowout taper bro, kapag hindi mo siya inayos, hindi talaga siya masyadong kaya tingnan kapag nasa likod ka na part. Kasi may tira talaga yun dito na makapal na part. Kasi yun yung i-blowout mo eh. Yung likod na yun. So, ang suggest ko sa'yo, lagi mo lang ayusin yung likod mo. Basta pati ko lang po itaas. Ha? Pati ko lang po itaas. Oo, mo lang siya. Kasi pag nakababa siya, medyo awkward siya tingnan mo. Ganun talaga yung mga blowout. Minsan, pag hindi namin na-i-explain sa customer, bumabalik dito, bakit daw ganun yung likod nila? Hindi nila inaayos eh. May mga haircut na hindi talaga siya maganda kapag hindi mo inaayos. Hindi mo nilalagyan ng hair product. Hindi mo naman inaasikaso, di ba? Lahat naman ng bagay kapag nilagyan mo ng effort, maganda yung result. So, lagyan mo lang konting effort sa pag-aayos, hindi maganda yung magiging result. Yung blowout po, okay pa lang ba kahit hindi siya ganun kahaba? Kung pinaiksan ka konti. Okay siya. Oo. Magbi-blend naman siya sa likod. Kasi ayoko lang po sana yung yung sobra. Yung sobra pong blowout. Yung sakto lang po. Yung socks lang. Okay, sige. Mabuti na sinabi. Marami din kasing type ng blowout eh. Ano po? Yung blowout na lang, yung nakataas lang. Po. Tapos may blowout na gin kasama, yung patulis na blowout. Po. Tapos yung may masyadong mahabang blowout, katulad ng mga Edgar cut. Po. Tapos may pang taper talaga na blowout, yung sakto lang. Po. Yung mga klaseng blowout. Ito kaya ko to unang binabawasan, yung sa harap. Kasi ito yung gagamitin ko pang layer eh, papuntang likod. Para sumakto lahat yung pagkaka-layer. Kasi kung pwede namang unahin sa likod, wala naman. Kaso mas mahirap lang tansyahin. Kasi baka sumobra hanggang dito pala yung pagkaka-layer. Mas maganda magbabawas sa pinakadulo ng mga buhok mo na lahat ng nakalawit. Biglang pa ba ng konti? More or less po, sa may kilay lang. Okay. Pero pwede na lang po yung ganyan. Okay. Ayusin ko lang. Eto dahil sobrang nakakapalangka, babawasan natin yan. Dito naman pala sa top frame, sa pinaka dito. Po. May puyo ka kasi dito na part na to eh. Kapag sobrang naiklihan to, tatayo yan.
So wag po. Hindi naman mo. Sakto lang. Sakto lang yung gagawin natin Sige po. na bawas. Tapos i-blow dry ko to. I-check mo pa rin Sige po. kung okay na sa'yo or gusto mo pa bang bawasan. Suggest ko sa'yo na huwag kang masyadong magpapagamit ng thinning scissor. Yung may ngipin na puting. Kasi ito yung nagiging result sa buhok niya. Pag nasobrahan sa nasobrahan sa gamit nun. Yung mga parang bulbul na nakatayo. Ganyan. Magulo. Yun yung nagiging result niya. Pwedeng gamitin siya pero huwag sobra or may tamang paggamit sa thinning scissor. Ayun lang din kasi pag ginagamit sa akin dati. Pang trim. Ayun lang po talaga. Instead na thinning scissor yung ginagamit ko sa way of barbering ko, ang ginagamit ko point cutting. Yung nati-texture na ito or nahihiwala yung dulo, yung pinakadulo lang. Pero kung sobrang nakakapalan ako, saka ako gagamit ng thinning scissor. Pero ang paggamit ko hindi ganyan. Yung ilalim, gugupitin ko. Ang gagawin ko, gaganunin ko rin, sabay gugupitin ko ng thinning scissor. Para next balik mo, yung riniman ko ng thinning scissor, matatanggal na siya. Pero kung sagad-sagad yung pagkadali mo, ang tendency, eto, na sobra na naiklian, nakatayo na siya. Diba? Sa mga kapal kasing buhok, yun yung way ng iba. Hindi ko naman sinasabing mali yun. Pero mali talaga. Eto pala pre, nasa likod mo. Choice mo kung i-blow out mo or natural lang. Parang ginawa ko na lang siya as natural. Kasi ito yung likod, choice mo kung i-blow out mo o hindi. So pwede ko lang pa i-show baba? Pwede siyang pababa lang kung magpo-formal ka. Or pwede mong iangat, i-blow out kung trip mo. Nabawasan na ba yung weight na sinasabi mo dito? Opo. Bali ang ganyan siya kapag naka-natural pa yan. Natural lang. Ito yung sa likod. Wala pang parada. Pero kita mo na yung texture, di ba? Opo. Ganyan yung likod niya. Nakabagsak lang po. Naka-natural. Opo. Medyo bulky talaga siya kasi prepared siya sa blowout. Pero okay naman din sa tingnan. Hindi rin po siya flat lang tingnan. No. Kaya pwede ko po siya yung pabagsak. Oo. Ganyan lang siya. Yung natural. Clay po dapat ako, hindi po hair powder. Dito naman sa mga buhok na dito, pwede kang gumamit ng clay kasi may hold. Itong ganito. Kasi makapal naman buhok mo eh. Pwede tayong gumamit ng hindi katulad ng kay tropa, medyo manipis yun. Kaya pag nagdikit-dikit yun, mukhang manipis siya tingnan. So sa'yo, pwede natin gamitin yung clay para gumawa ng texture. Tapos, konting hold. Ito kasi kailangan dito natin ng clay para ma-blow out siya, yung likod. Ayan. Tapos to, i-blow out na rin natin ng konti. Pero choice mo to. Kung gagawin mong ganito or pwede mong gawin na natural lang. Dito, gumamit tayo ng clay para mag-hold siya. Para makita yung blowout. Dito. Tapos, ito pala, suggestion ko, huwag mo na siyang lalagyan ng product, itong pinakadulo na yan. Para mabuo yung yung texture, pwede kang gumamit din. Pwede mong patungan ng texturizing powder or kahit hindi na. Kung goods ka na sa ganyan, kahit huwag mo na kasi makapal na rin po siya. Oo. Ito lang naman, gawa lang tayo ng mas malalaking volume, mas malalaking texture ng ganyan,
malalaki yung ginagawa niya na texture ng buhok. Ayos mo lang. Tapos, nakikita mo naman yung shape ng ulo mo, di ba? May kita mo yung mga part na pwede mo pang, ano, di ba? Medyo nakaganon to. Ang gawin mo na lang, hugot-hugutin mo na lang yung mga strand ng buhok para mas gumanda yung form niya. Di ba? Tapos ito, kung gusto mong na ganyan lang siya, goods. Goods yun. Tapos yan. Bale, yan yung, ito yung blowout. Eh, talaga pang maangas to. Na, ano, yan. Diba? Ganyan siya. Yung, so, pag naka-natural ka lang, chill ka lang. Chill form. Tapos, saka mo na papakita ang tunay mong ano.